Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, ito ay pinasa sa akin ni Sir Jan Sebas, no? So, yung namatay na ginang mula Iloilo daw, bigla na buhay. Panoorin nga natin to, mga men. Parang katulad ba ito nung sa bata? Manghang-mangha ang mga residente ng Barotac Nuevo sa Iloilo nung ang isa nilang kababayan na inakala nilang patay na, biglang nabuhay. May hindi mamatay-matay ngayong balita sa mga taga Barotac Nuevo sa Iloilo. May isa raw silang kababayan na ilang Hindi daw mamatay-matay na balita. Dahil nabuhay nga naman, di ba? oras ng malamig na bangkay nang muli raw ito nabuhay. Patay na talaga kasi nakaganyan na yung mata niya, oh. Yung tiyan niya, matigas na talaga. Mayami na. Itim na dito na, ang mga kuko niya, violet na. Cyanosis yun. Bilang ay midwife, makakakukulod man ako nga napatay doon dyan. Patay rin. May midwife na nagsuri. Nag-conclude daw siya na deads na. Na, bilang ay midwife, Pero may mga cases kasi na sobrang hina ng pulso eh. Na akala mo patay na pwede pang i-revive. Or kusang, tingnan natin baka may interviewin dito ng doktor. Kasi hanggat hindi na nako-confirm ng doktor yon or dinala nyo sa ospital, hindi pa deads yun. I mean, hindi pa siya, may mga deads na talaga na talagang patay na. Pero, kung halimbawa, hindi pa siya talaga nadideklarang patay na official, hindi natin alam di ba? Kasi ano ba ang pinagbabasehan? Dahil hindi lang humihinga? Dahil wala ka makapang pulso? Yun ba yung pinagbabasihan? Sometimes kasi kahit na walang pulso or hindi humihinga, pwede mo pang i-revive makakukulod man ako nga napatay doon dyan. Patay rin kita na nang Nagmuklat ang mata ni... Biglang... Ang sinasabing patay na muling nabuhay, ang 44 anyos na asawa ni Zaldi na si Violeta. Tila nagka-premonition pa nga raw ito. Ilang oras bago ito namatay, gabi nitong April 28. Nanood ako ng TV, sumandal siya dito sa aking balikat. Nagpalambing ba? Nagsabi siya sa akin, Sal, doon lang bahala. Kudak-kudakan kami sa anak ko. Kinuhanan kami ng litrato ng, kinudakan daw. Kinudakan. Ayos Halatang edad, kinudakan. Ano yung kinudakan? Hanggang pasado alas 11 ng gabi, si Violeta sinumpong ng asthma. Pagkagising May asthma pala siya. Nag-nebulizer siya. Nagsabi siya nga, Lord Jesus, amo to, nawala May nararamdaman na yan. Pagka ganyan. yung hininga. Nanigas siya. Sabi yung kapatid ko nga, ipan mo yung bunganga. Kalak niya yung bunganga niya. Nang si Violeta, bigla na lang daw nalagutan ng hininga. Nawalan na rin daw ito ng pulso, nangitim ang mga kuko at nanlamig na ang buong katawan. Hindi naman nangitim yung kuko min Pinkish pa nga yung kuko. Tinan nyo. I assume ito yung picture, no? Hindi naman cyanotic yung kuko oh. Kaya nangingitim ang kuko. Hindi nangingitim yung nagiging violet or bluish. Cyan. Nagiging cyanotic yung dahil lack of oxygen yun. Pero parang hindi naman oh. Anyway. O baka bago pa lang ito. Hindi pa nakikita. Kung ko gising, ginbuhat ko siya, nanginginig na siya, umihi na siya. Sumigaw na ko. Pagka umihi, nag-relax na yung bladder nun Binayaan mo kami. Nag-iniyakan yung mga anak ko. Dito na raw humingi ng tulong ang mister ni Violeta sa kanilang mga kapitbahay. Kasama sa mga sumaklolo ang hipag ni Zaldi na si Lorena na isa ring midwife. Hikap ni Junjun na pulso na, ay rugid mo. Pag ang irong na, ay rugid hangin. Naalangan na rin daw silang dalhin si Violeta sa ospital noon. Daro na mo to, i-declare malarata. Napicturean talaga, no? Naka-hospital dead on arrival o krimet. Makita pa namon dyan bang kay ni Violeta.
Bay, anda-tanda na ka binurdahi doon. Isa ka oras ko ikaw si Chin. Buhay ka pa karaan. Halos pilasa namon si Violeta mo. Duha Mukhang may alam sa science si ate, midwife eh. Di ba yung sinasabi niya dito? dead on Alam niya yung pwedeng mangyari. ban o krimet. Makita pa namon. Tapos makikita ba namin ang bangkay ni Violeta? Bay, anda-tanda Nataranta na kami lahat. doon. Isa ka Halos isang oras na wala siyang oxygen. Buhay ka pa ba nun? Tama. Very good. Alam ko 30 minutes yata. Kasi matutunaw yung utak, di ba? Pagka hypoxia. oras ko ikaw si Chin. Buhay ka pa karaan. Irreversible na yun eh. Halos pilasa namon si Violeta mo. Duha lampusan gid Tapos sinahampas na namin para... namon nga maka-check. Bilang ay midwife, makakakonklud man ako nga napatay doon. Tiniyak. I do agree. Mga anak ko, an ba tunon ta? Nga madula si nanay nyo. Bumalik ako sa kanya kag mag-ihip na magdasal na lang kayo. Ay si nanay nyo wala na. Pagdasal na lang natin na bumalik yung buhay niya. Pangayo ko sa Ginoo nga sa daad buhi una pa si nanay ito ano pa isa ka chance. Sa puntong yon, sabay-sabay na raw silang nagdasal. Yung sabihan ko, Lord Jesus, bakit kunin mo yung asawa ko? Ikaw lang ang makagaling. Nang walang kung ano-ano. Walang kung ano. Nadamdaman ko ang malamig sa lawas. Ang presensya ng Diyos, nag-abot, nagbadapo ko sa kay Violeta. At 2 oras matapos daw mamatay di mano ni Violeta, nangyari na ang ikinagulat nilang lahat. Namo doon nagmuklat ang mata ni Violeta. Bumuklat. Libro eh, no? Abi ng mata. Bumuklat daw. Nag-iya katawan. Siguro, nagkuhan ang Holy Spirit sa lawas niya. Talagang ano yun, no? Hindi, malay mo, ako naman, naniniwala naman ako dyan sa dasal na yan. Di ba? Malay mo naman, di ba? Sometimes, no, need natin i-accept kasi ang isa sa compelling na narinig ko, kasi midwife yung nagsuri eh. Kung may lisensya midwife, di ba? Ibig sabihin, kahit pa paano may basic knowledge yun sa ng katawan ng tao. May sa science ng katawan ng tao. 'Di ba? Malay mo naman talaga may divine intervention, no? 'Di ba? Ito na ba yung panahon para i-accept natin na talagang or may explanation yung mga eksperto na may interview dito? Nagbalik. Talagang himala sa buhay ng asawa ko. Patay na gid sa Violeta at nagbuhi na tungod sa grasya kag Ginoo. Isang babae sa Barotac, Nuevo Iloilo na 2 oras na May raw interview kaya siya? milagrong nabuhay. Patay na talaga kasi nakaganyan na yung mata niya. Oh. Yung tiyan niya, matigas na talaga. Mayami na. Itim na dito na ang mga kuko niya, violet na. Bilang ay midwife, makakakonklud man ako nga napatay doon. Nagmuklat ang mata ni Violeta. Na yun ang kuhan ko nang napatay na siya. Bumalik yung... Sorry, natatawa ako doon sa nagbuklat daw ang mata eh. Parang libro eh, no? Papaganyan ba ang bukas ng mata? Hininga na nga, nagaganon-ganon. Tumangra ako sa langit. Kung salamat, good Lord. Ang babaeng sinasabing namatay at muling nabuhay, buhay na ngayong ikukwento. Buti Buti matino pa siya. Kasi kung tutuusin, kung yung susuriin natin yung sinabi ng midwife, 1 oras ka na nawalan ng oxygen, himala talaga yon. Kasi alam ko, 30 minutes lang matutunaw yung utak mo nun eh. Or kung halimbawa magising ka man nun, hindi na normal ang ang malay mo. Pwedeng may parang paralyzed ka, 'di ba? Para ka na stroke nun eh. Pero pa siya, nakakatayo pa siya na maayos. Kanyang pinagdaanan. Nung pagising ko, sabi ko, ang ganda ng tulog ko. Sabi niya, ang ganda ng tulog mo? Patay ka na sa mahigit 1 oras at kalahati. Tulog lang ako.
Kasi ang ganda ng pakiramdam ko pagka nung may malay na ako, ma'am. Hindi ko na alam, ma'am, yung nangyari. Kung kukunin natin ang opinyon ng eksperto, Wait lang ha. Kung magiging skeptic ako dito sa nangyari na to, feeling ko dahil nabuhay siya may mali doon sa mga kwento eh. Nagkaroon lang ng confirmation bias. Malay mo, hindi naman talaga isang oras. Kasi may nangyayari talaga ganyan, yung parang, minsan nga, clinically dead na eh, na ano ng doktor, tapos bigla nabuhay. May tinatawag silang ganong kaso. Mamaya, bago ko ipagpatuloy, baka sabihin ng doktor dito. Ang pinaka, kung may pagdududahan man ako dun sa mga kwento nila, baka yung oras, kasi imposible talagang isang oras na wala kang hingahan, ay buo pa yung utak mo nun. Magkakaroon na ng damage yung utak mo nun due to hypoxia. Tapos nakita ko yung picture niya, hindi naman masyado maitim yung kuko. Or baka pinicturean yun, kapapatay pa lang. 'Di ba? Doon tayo magkakatalo doon sa oras. Siguro dahil under stress sila, no? Kasi minsan pag stress ka, akala mo yung 1 minute, isang oras na yun eh. Dahil 'di ba, sobrang tagal mo. Kung may hinahabol ka, 'di ba? Lalo na pagka may deadline kang may kinaka-excitedan ka or whatever na full of emotion ka, sa sobrang hindi mo mapakali, yung 1 minute sa'yo, masyado matagal na yun eh. Dahil may hinahabol ka nga eh. Feeling ko medyo exaggerated yung sinabing isang oras. Yun lang ang kung magiging skeptic ako ha. milagro nga ba talaga ito? Yung nahirapan siya huminga, siguro nagsara yung daanan ng hangin, nawala ng oxygen sa utak, so nahimatay siya. Pero may pulso pa siya, nangitim lang siya dahil walang pasok yung hangin. Siguro ni-revive nila, pero kasi maganda siguro yung circulation. Ibig sabihin may blood pressure, tumitibok pa ang puso. So nung siguro nag-relax yung daanan ng hangin, nakapasok uli yung oxygen, so nagising siya. So ibig sabihin hindi naman talaga siya Namatay. nagkaroon ng arrest, kundi oxygen lang ang mababa. Nagkaroon ng hypoxia. Kaya importante bumili kayo nito mga kababayan ko eh. Lalo na may mga hika. Dito si Olivia matigas ang ulo dito eh. Sobrang tigas ng ulo ni Olivia na hindi niya... Yung bumili kayo nito oxygen saturation. Dapat may ganito kayo sa bahay. Yung iniipit sa daliri, pulse oximeter pala, sorry. Pulse oximeter. Pulse oximeter. Mura lang ito, wala pa yatang 500 pesos ito sa Shopee eh. Yan yung iniipit sa daliri. Yan Bili kayo niyan, importante ito. Kung kayo ay may high blood, 'di ba meron kayong pang BP, bili kayo nito. Diyan yung malalaman, lalo na may mga hika diyan. Pag yan ay 95 pataas, normal pa. Pag yan ay 80 o 85, 90 pababa, pa-hospital na kayo. Pag yan ay 90 pababa. Pag yan ay 85 pababa, pwede na mag-shutdown yung mga organs nyo. Kaya importante yan, lalo na pagka, halimbawa, hindi mo malaman kung hindi ka mapakali, lightheaded ka, checkin mo, baka mamaya mababa na yung oxygen level mo. Kadalasan yan, pag may problema ka sa puso, sa lungs, pag may asthma ka, 'di ba? 95 pataas normal, 95 pababa, parang need na ng medical attention yun eh. Ibig sabihin, ka na, parang hindi na maganda yung mo. 'Di ba? Kailangan may ganito kayo. Meron yan sa Shopee. Mura lang 'yan. Nakakabili nga kayo ng pang-load sa cellphone nyo eh. 'Di ba? Yan pa. Sige, pagpatuloy na natin dito. Kailangan minomonitor nyo yun.
Halimbawa, wala nang heartbeat talaga. Paghinga, talagang maitim na siya. Antayin mo muna. Mga 10 minutes, baka delayed lang o magkakaroon ng spontaneous return ng circulation. Yung sa pasyente na sinasabi, naghika siya, sumasara yung daanan ng hangin. Minsan, no, pag nawawala ng oxygen, no, pinapump. Mga 10 to 15 minutes, nare-revive sila. Minsan 30 minutes, pwede pa rin, no? Pero kung 2 hours, pwede pa rin mangyari, no? Kagaya ito. Rare ito na kaso, marahil milagro. Si Violet, Oo, open din ng doktor sa milagro eh. Di ba? Kasi yung 1 hour talaga na yun, tinan mo ha, tingnan natin, yung 2 hours, parang ano naman doktora yun, sobrang tagal naman ng 2 hours. Mga 30 minutes lang yung brain. How long? Without oxygen, ano, yung can your brain survive? Ba't dito, 4 to 5 minutes lang daw. Walang without oxygen. Yung pagtigil ng hininga, 30 minutes. So, pigil ka na hininga. Kasi, alam mo, humihinga ako ngayon. Pumigil ako hininga. May oxygen pa naman sa sa blood ko. So 30 minutes 'yan. Pag na-consume na lahat ng oxygen sa blood mo, meron ka na lang na ilang minutes? 5 minutes para hindi ma-damage yung brain. Yung 30 minutes from the time na nag-stop yung heartbeat. Dito nga sa isa, 1 hour pa nga eh. Ayan 1 hour. Pero kadalasan alam ko sa board exam, 30 minutes eh. Pero sabi nila dito, 1 hour daw, brain may stay alive even after. New study pala ito. Kasi nung nag-board exam ako, 2023 to eh. Nung nag-board exam ako ng 2022, 30 minutes. Pero ngayon, new study, 1 hour kaya pa daw. After the heart stops. 'Di ba? Pero yung wala talagang oxygen, 5 minutes. Less than 5 minutes nakalagay dito. Ayan brain cells are very sensitive to lack of oxygen. Some brain cells start dying less than 5 minutes. 'Di ba? Pagpatuloy natin. Pero tama yung sinabi ng doktor na baka miracle talaga. Hindi, wag na nating anuhin yun, Wag na nating kontrahin yun. Sa pagdating, siguro magiging bias ako dahil naniniwala ako sa Diyos. 'Di ba? Pwede kasi maging bias ako eh. Pero kung ganon, kung nagde-defy na sa science yun, kung totoo man na isang oras siya na napatay, kung totoo man, kasi medyo duda pa rin ako dun sa oras eh. Katulad nung sinabi ko kanina, pwede kasing sa sobrang anticipation nila or umaasa sila, yung 1 minute mo pwedeng 1 hour na eh. Or 5 minutes mo eh. Diba? Halimbawa, kung ikaw ay parang ganito, Halimbawa, nasa airport tayo. Kasama kita sa airport. Ngayon, nagpaalam ka sa akin na magsi-CR ka. Paalis na yung aeroplano. Asa na ba yung kasama ko? Ang tagal-tagal naman. Pero kung tutuusin, ilang minuto lang naman siya magsi-CR. Pero dahil aalis ng aeroplano, alam mo yung pressure na nararamdaman mo, lahat ng bagay matagal sa'yo dahil gusto mo mangyari na agad. Diba? Ang tagal-tagal naman niya sa CR, may iwan na kami ng aeroplano. Pero in reality, sa normal circumstance, nawala lang siya 3 minutes or 5 minutes. Madali lang yon. Dahil may hinahabol kayo para sa iyo, baka yun ang nasabi ng midwife.
Inisip ko pa, baka yun ang sinabi ng midwife na 1 oras dahil doon sa pressure na naramdaman nila. So, yun lang. Pag magiging skeptic ako, ganon. Kasi wala namang confirmation ko talagang 1 hour siya namatay eh. Wala naman tayong pagbabasihan na ganon eh. Ano yun? Inuurasan. I'm so sure hindi na naman nila inuurasan yun habang hinihintay nilang mabuhay yung kasamahan nila, di ba? Pero kung totoo man yun, milagro talaga yun. Worship leader pala sa kanilang simbahan. Yun na siguro ang premyo niya sa akin, yung buhay. Confirmation bias. Yun pa daw ako. Sabi ko, hintayin ko kung ano yung will of God. Basta naniniwala na ako na buhay talaga ang Panginoon. Ang mga gurong kwan sa akon sang mahal nga Diyos nga pa mata sa akon nga. Kung wala mo lang galing ginatawan, importansya yung asawa mo kuwaong ko. Ito yung mga miracles that still do happen. Matindi to dahil nare-remind tayo, uy, may Diyos pala. Sinasabi pa ulit-ulit. I do agree. Isa, No? Christ has died, Christ has risen, Christ will come again. Ito na yung summary ng ating pananampalataya at ito rin ang mangyayari sa ating buhay pagtapat tayo sa Diyos. Ngayong pandemya, ang ating bawat hininga maituturing na himala. Thank you so much. Yung miracle naman kasi ano naman yan eh. Subjective yan eh. No? Nasa sa atin kung paano natin i-identify yung miracle. Hindi naman kailangan talaga na magical yung pagka-miracle katulad nung panahon ni Jesus Christ na nagiging alak ang tubig. 'Di ba? For us now, ang mga uri ng miracle ngayon, let's say, meron kang tatay na lasenggo. Then, nag-pray ka, biglang nagbago yung tatay mo, ayaw nang uminom. Miracle na yun. Or may anak kang addict na biglang nagbagong buhay. Miracle na para sa atin yun. Not necessarily na magic yung mangyayari. Anyway, mga kababayan ko, maraming salamat sa inyong panonood. Yan lang po muna. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.